For today's video ay pansamantalan nyo munang hindi makikita ang aking mga alaga, lalo na si Nilush. For the go muna ang person at gogora ng Pinas para magbakasyon muna. Ito nga ang aming kaganapan. Bago ko umalis, nagpaalam muna ako sa aking mga alaga. Masama nga dyan ang pakiramdam ni Lola at pareho kaming inuubo ng araw na yan bago ako umalis. At habang ako nagpapaalam, ang sabi ni Lola ay wag ko na daw siyang ikis dahil inuubo nga din daw siya. Naaawa at nag-aalala din ako kay Lola kaya naman hindi ako nakatulog nung gabi bago ako umalis ng araw na yan. Malungkot nga si Lola dahil aalis ako para magbakasyon. Paano na daw sila ni Nili kaya naman sabi ko kay Lola ay wag siyang mag-alala at mabilis lamang naman ang araw. At dahil nga mabait si Lola kaya naman pinapayagan niya ako na magbakasyon kung kailan ko gusto. Dahil alam niya din na meron akong mga anak na kailangang uwian kaya naman naiintindihan niya ako kung bakit kailangan ko din na magbakasyon. Hindi nga lahat ng employer ay pinapayagan ng mga caregiver na magbakasyon kung kailan nila gusto. Sabi ko nga dyan kay Lola ay magpagaling siya at kumain siya ng ayos at wag siyang mag-alala dahil babalik din naman ako agad. At meron din naman sa kanilang maiiwan na mabait kong reliever. אני אוהבת אותך. גם את יודעת כן, שאני אוהבת. אוהבת אותך. אנחנו, כל המשפחה אוהבים אותך. I love you. גם אני, I love you. ביי ביי, אמא. תמסרי נשיקות הילדים שלך, החמודים. Bago nga ako umalis, ilang araw pa lamang ay nagpabili si Lola ng chocolate na Ferrero at ibigay ko daw sa aking mga anak at pasalubong ko daw galing sa kanya at kay Nili. At eto naman ang aming kaganapan ni Nili bago ako umalis ng araw na yan. Malungkot nga din si Nili at nag-aalala at baka daw hindi na ako bumalik. Kaya nung nalaman pa lamang niya na magbabakasyon ako ay palagi nang tanong sa akin kung babalik daw ako. Minsan nga hindi makatulog ng ayos dahil iniisip niya yung pag-alis ko. Ang sabi ko nga wag siyang mag-alala at babalik din naman ako agad at magpapakabait siya at titingnan-tingnan niya din si Lola. Tutulungan niya sa pag-aalaga nga si Ate Nora, ang aking reliever. Buti na nga lamang at mabait din ang aking reliever na nakuha na si Ate Nora at magkasundo din sila ni Nili. Ayan nga't excited na ang person at lalarga na. Nagtrabaho pa nga ako ng araw na yan bago ako mag-flight. Kaya naman sobrang pagod, puyat at stress muna ang inabot bago makalarga. Alas 9 ng umaga niya nang umalis ako kina Lola at ang flight ko naman ay alas 2 ng hapon. Andiyan na nga ako sa hintayan ng bus at medyo natagalan ako sa paghihintay ng bus na inabot ng mahigit kalahating oras din. Sa bus na nga lamang ako sumakay para makatipid dahil mahal din naman kapag nag-taxi pa. Ayan nga't nagbayad na ako gamit ang card at nasa 90 pesos lang ang pamasahe kapag sa bus. At kapag sa taxi naman ay aabot ng mahigit 1,500. Papunta nga pala ako ng Tel Aviv niyan at dadaan muna ako sa flat ng aking kapatid. Para kuhanin yung gamit ko dahil nandun yung aking maleta. Kapag sumasakay nga ako ng bus papuntang Tel Aviv, ayan ang aking palatandaan kung saan ako bababa, yung may hagda na yan. Bihira nga lamang din ako sumakay ng bus at kapag day off ay sa shirut ako sumasakay, yung parang van. Dahil ordinaryong araw yan ay walang shirut kaya naman sa bus na lamang ako sumakay. Medyo may kataasan din nga ang hagdan kaya naman hirap na hirap ako sa paghigit ng aking hand carry na maleta. Sa sobrang tagal ko na nga din na hindi dumadaan dyan at mahigit na sigurong 1 taon na hindi ko nga din alam kung saan ako susuot. Buti na nga lamang din at may nakasalubong ako dyan na Pinay na napagtanungan ko. Sa tinagal-tagal ko na nga dito sa Israel at mahigit 7 taon na ay hindi ko pa din kabisado ang daan dahil bihira lamang ako lumabas para mag-day off. Pag araw nga ng day off, Friday at Sabado ay punong-puno ng mga Pilipino yung daan na yan. Isa din yan sa lugar na tagpuan ng mga Pilipino dito sa Tel Aviv kapag day off. Madami din dyan ang mga nagtitinda, pinaka-sideline nila, extra income din. Ang layo lamang ng Tel Aviv mula sa aking trabaho ay 15 to 20 minutes lamang kaya naman mabilis lamang din ako na makarating dito. At bago nga ako umalis niyan ay inasikaso ko muna ang aking mga alaga. Nilinisan at pinaltan ko ng damit si Lola at binigyan ko muna sila ng pagkain bago ako umalis. Malapit nga lamang dito ang airport at dito lamang din yung sa Tel Aviv kaya naman kitang-kita din ang mga dumadaan na eroplano. Andito na nga ako sa plat ng ate ko at sinalubong ako ng kanilang alagang si Marimar. May sakit nga dyan si Marimar at inuubo din. Dala na din siguro ng kanyang katandaan. 14 years old na nga yan si Marimar at nakakatuwa nga kapag kinakausap at parang nakikipag-usap ka lamang sa bata. At meron din pala sila ngayon na bagong alaga na pusa na si Lexi. Ayan, na-ready na nga ang aking mga maleta at for the go na ang person. Solo flight nga lamang din ako niyan at ipinagbook na ako ng taxi ng aking ate. Hindi na nga ako nagpahati dahil ordinaryong araw yan at lahat sila ay merong trabaho. Unang beses ko nga lamang na uuwing mag-isa, dati-rati ay kasama ko ang aking ate, ang aking tiya at ang aking pinsan. At dahil solo flight nga lamang ako ngayon ay syempre ay may halong lungkot din. Abay syempre walang kamaretesan at walang kakulitan. Mas masaya kapag madami at umuuwi na sabay-sabay ang magkakapamilya. Shoutout time, shoutout po kay Mary Jane Bernardo ng Antipolo. Shoutout po kay CJ Gracilia ng Batangas, Lipa City. Shoutout po kay Maggie Curya ng California, USA. Maraming pong salamat sa inyong laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi.